thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng mga katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, hi sir, good day po. Ask ko lang po if yung parisan ko po ay green pastel, split opa, split ino. Ang kapares, green opa, split parblo, split ino at naglabas ng albino. Ano po kaya ang ID ng anak nila? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan ng kaibon natin, yung parisan niya green pastel, split opa, split ino. Ang kapares, green opa, split parblo, split ino. At naglabas ng albino. Ang tanong sa atin, ano daw ba ang ID ng anak nila? Alam nyo mga kaibon, medyo mahirap malaman natin kung ano ba talaga yung pinakang ID ng albino. Yung albino kasi mga kaibon, talagang solid yan na malinis na kulay puti. Kaya napakahirap po dyan makita ang traits ng isang opaline. Ang ganito kasing klase ng parisan mga kaibon, naglalabas po ito ng visual na opaline na cock, naglalabas din po ito ng visual opaline na hen, at naglalabas din po ito mga kaibon ng split opa na cock, at naglalabas din po ito ng normal na hen. Ngayon, dahil hindi natin makita ang traits ng isang opaline sa albino, kaya po nasabi kong mahirap. Hindi natin masasabi kung albino opa ba siya, or albino split opa, or albino opa na hen, or normal na hen. Kasi nga naglalabas po ito ng albino ay ng visual na opa cock at naglalabas ng visual na opa na hen. Ang ganitong klaseng parisan at naglalabas ng split opa at normal na hen. Ngayon po, kung meron tayong budget, pwede nating ipa-DNA yung albino para malaman natin kung ano ang gender niya. Pero kapag pina-DNA natin yan, meron pa rin tayong dalawang side na talagang medyo mahihirapan tayo. Dahil nga albino, sobrang linis at hindi makitaan talaga ng traits ng isang opaline. Halimbawa, pina-DNA natin. Kapag nag-cock yan, pwedeng maging albino opaline cock yan. Pwede rin po yan maging albino na split opa. Dahil nga hindi natin nakikita yung traits ng isang visual na opa sa albino doon sa buntot niya. Kaya po sacrifice tayo ngayon. Pwede rin kasi yan na maging albino opa na cock, at pwede rin maging albino split opa kapag nag-DNA cock yan. Kapag nag-hen naman yan, pwede rin po yan maging albino opaline na hen. Pero dahil nga hindi natin makitaan ng trait sa buntot kung isa ba siyang opaline, baka po maging normal hen lang yan. Kaya po ang importante dyan, test breed. Sa pag-test breed sa ganitong klase, dapat ma-test breed mo yan sa mga green series. I-test breed mo sa green series na wala pong naka-split na dugo na kulay na blue. Dapat po solid na green series lang talaga, at sigurado dapat opaline din siya at dapat naka-split din sa ino. Halimbawa po, sa tingin mo naging nag-cock siya dahil halimbawa pumapares-pares sa mga hen. Dapat po maipares mo yan sa green opaline split ino na hen na hindi po naka-split yung kulay niya sa blue. So kapag nagkaroon ng mga anak na halos lahat talaga walang non-visual, puro talaga visual, baka po albino opa yung albino mo. Baka po albino opa na cock. Pero kapag nagkaroon ng halo na non-visual, yun na po, albino split opa siya. Ngayon naman kapag nag-hen siya, parisan mo ng cock, ganon din yan. Dapat po split sa ino, opaline siya, tapos hindi siya naka-split sa kulay blue, solid green lang. Ngayon, kapag nag-hen siya, pinares mo sa opaline cock, yung
albino dahil naghen. Pag purong opaline yung anak, automatic albino opa yan. Ngayon, kapag merong halo na non-visual opa, hen po yan na normal albino hen lang. 6 link ang magiging resulta ng mga painakay nun. So ganyan po ang paraan para malaman natin kung ang albino ay isang albino opa or albino split opa, albino opa na kak or albino split opa or albino opa hen or normal na hen albino. So medyo matagal yung proseso. Kahit kasi ipa-DNA natin yan, ganun po ang magiging resulta niyan kung hindi tayo talagang bigyan ng senyales na doon sa buntot niya na makikitaan natin na isa siyang opa. So ganyan po mga kaibon ang gagawin. Kaya mas maganda kung yung albino natin galing talaga sa back to back na opa na parehong naka-split sa ino. Tapos naglabas sila ng albino, back to back opa, kaya automatic opa line yan. Kapag pina-DNA mo yan, kapag nagkak, albino opa kak. Kapag naghen, albino opa hen. Pero sa ganitong klase ng parisan, talagang sacrifice ang nangyayari. Medyo mahirap, pero yan ang tanging paraan na itinuro ko po sa inyo para malaman kung ang hawak mong albino opaline kak ba or albino opaline hen or split or normal. Mas maganda sana kung kahit papano sa mga parisan na talagang kahit na Blue Series tapos disgrasya lang na nagkaroon ng labas na albino or kaya naman white bull, okay lang yan basta back to back yung parent na opa. Pero kapag ganito medyo mahirap, pero yan na po ang tanging paraan. Itinuro na natin para po doon sa kaibon natin. Pangalawang katanungan sa atin mga kaibon, Sir, ano kaya po ang magandang gawin sa ibon na kinakalbo ang sarili? Sana mapansin po. So kinakalbo ang sarili, kapag po kinakalbo ang sarili ng alaga natin, isa lang po ang ibig sabihin, sobrang stress na ng ibon. Lalo po kapag halimbawa nakita mo first day, meron siyang binunot dito sa may part ng dibdib, konti lang. Dapat po nung nakita mo na konti lang, dapat naagapan na po yan. Dapat po mabigyan mo po yan ng dextrose powder para mahimasmasan sa pagkaka-stress. Tapos ilagay nyo po sa lugar na hindi po siya mabubulabog. Dahil kahit na bigyan natin siya ng dextrose powder, pampakalma kasi yan sa stress, kapag nabulabog kasi yan, ganun pa rin po yan. Pero kapag ang ibon sinobrahan na yung pagkalbo sa sarili, sobrang stress na po niya, nakakaawa na po ang ganyan. Mas maganda po painumin nyo ng dextrose powder, araw-arawin nyo po, 7 days, araw-arawin ninyo ng dextrose powder. Ilagay po ninyo yung ibon ninyo sa mga talagang hindi siya mabubulabog, di siya may stress. Kasi kaya po nagbubunot ang isang ibon dahil po yan sa stress. Sabayan pa po ng ganito na sobrang init ng panahon, doble-doble stress na po ang nararanasan ng mga alaga natin. Kaya sa mga kaibon natin, sa mga bagong pasok sa larangan ng pag-aalaga po ng mga ibon, sa ganitong klase ng panahon na sobrang init, huwag nyong bulabugin yung alaga po ninyo na sobrang init ng panahon. Mas maganda kahit na for example may huhulihin kayo dyan sa flight cage, gawin nyo na lang po yan sa gabi, huwag lang sa hapon. Dahil konting lipad-lipad lang ng mga alaga natin, stress na po yan. Kapag ganyan, baka po ganito rin na mangyari, magbunot ng balahibo. So yan po ang dapat lang po ninyong gawin. Sana po bumalik yung balahibo ng alaga po ninyo. Pangatlong katanungan sa atin, Idol, tanong lang, meron din bang lethal genes sa ALBS sample kapag may sa ALBS sample kapag may dalawang mutation na pinag-pair ay nag-aanak ang mga anak nito ay weak o halos hindi mabubuhay. Salamat in advance.
So wala naman akong na-experience na ganito na kapag nag-pair tayo na yung mga inakay nila may hina. Nasa tamang kondisyon kasi ito para maging malakas yung mga maging inakay. Ako kasi di naman ako kasi basta-basta nagbe-breed ng mga alaga ko. Halimbawa, meron tayong gagawing breeder. Ngayon, yung pinaplano kong gawing breeder, hihipuin ko muna ang katawan ng dalawa. Kapag payat, iko-condition ko po yan. Pupurgahin, bibigyan ng tamang patoka, gulay, tamang vitamins, and then matagal yan, mga 15 days or 10 days. So doon sa patoka, nag-a-add ako dyan ng sunflower. Dinadamihan ko ng sunflower yan. Ginagawa ko ang pagdami ng sunflower sa pagbigay pagkatapos ko silang purgahin. Halimbawa mga 10 days or 15 days, hihipuin ko po uli yung mga alaga ko. Ngayon, kung okay na yung katawan nila, i-maintain ko na po yan sa African mix. So dyan na po tayo mag-maintain ng patoka sa African mix. Yung sunflower na inad natin, tanggalin na natin yon. Kung ano yung nakalagay sa sunflower na doon sa African mix na sunflower, yun na lang po yun. Magbibigay na lang tayo ng gulay. Dati kung halimbawa kinukondisyon natin yung katawan, ang binibigay ko minsan halos pechay, minsan naman repolyo. Nung okay na yung katawan nila, ibabalik na natin sila sa tamang patoka para hindi magkasapola. African mix, okay na yan, vitamins, and then magbibigay tayo ng malunggay. Malunggay na po yung binibigay natin na gulay, yung dahon, kapag po nakasalang na yung mga breeder natin. Gagawin nating breeder kapag nakasalang na, malunggay na. So yan po ang ginagawa natin. Kapag ganyan na na-maintain na natin yung katawan, makikita nyo naman po kapag nangitlog yan at nagkaroon na sila ng inakay, talagang malalakas, healthy. Kasi yung breeder natin, maraming nakukuha na nutrients sa kanila yung mga inakay, kaya po magaganda yung katawan ng mga inakay. Pero kapag payat po ang breeder natin na ginamit, ang inakay niyan talagang payat. Mapapansin ninyo yung inakay kapag talagang healthy, mapula yan na makinang. Pero kapag hindi healthy yung inakay, talagang mapapansin mo yan na parang dry at talagang medyo payat talaga yung pangangatawan ng mga inakay. Wala kasing nakukuhang nutrients sa breeder natin dahil yung breeder natin baka po puro bulate, hindi man lang natin na purga bago natin ginawang breeder. Kaya importante ang pagpurga, pag-deworm sa mga gagawing breeder para mailabas yung mga toxic sa katawan, para walang kaagaw sa nutrients yung mga magiging inakay na nakukuha doon sa breeder natin. Ganyan lang po yung kasimple mga kaibon. Hindi tayo basta dapat nagbe-breed lang na bahala na. Kung mabuhay, swerte. Kung hindi, okay lang. So dapat pinaghahandaan din natin at nire-ready din natin yung mga breeder natin. Dahil mahaba-habang buhayan po yan ng mga breeder natin sa mga inakay. At kung hindi mo i-kondisyon ang katawan ng breeder, sa simula pa lang mga kaibon, mangingitlog, maglilimlim, bubuhay ng inakay. Medyo mahaba yon. Kung hindi na wala sa kondisyon yung katawan ng breeder natin, kawawa. Wala talagang makukuha ding nutrients yung mga inakay. Dahil yung breeder natin masyadong payat mga kaibon. Isipin nyo mga kaibon, sa paglimlim lang ng inakay ay ng breeder na hen sa itlog, dapat medyo yung katawan ng breeder natin dyan ready, talagang bilog, maganda yung hubog ng katawan. Dahil minsan may mga pagkakataon na hindi yan lalabas dyan. May mga kak naman na minsan halos hindi rin gaanong sumusubo sa mga hen kapag naglilimlim. Kaya sacrifice yung hen, walang tayuan. Kung sobrang payat ng hen, doon pa lang palyado na mga kaibon. Pero kung maganda yung katawan ng hen, survive yan mga kaibon. Talagang maganda yung resulta.
So yan po yung katanungan sa atin. Ito po yung panghuling katanungan sa atin mga kaibon. Good day po sir. Tanong ko lang po kung may nagpapares din ba? May nagpapares din bang parehas ang gender kapag nasa flight cage? Salamat po. Meron mga kaibon kasi minsan di naman talaga naiiwasan na nagkakaroon ng pagpapares na parehong hen, parehong kak. Kahit hindi naman natin na sabihin na kumbaga di rin nila yan siguro sinasadya, kasi sa mga ganyan na flight cage minsan nandiyan na yung normal pairing na tinatawag, pero minsan talagang hindi inaasahan na pagkakataon na may nagpapares na parehong hen, parehong kak, lalo na po yung mga bata pa, tapos sila na magkasama hanggang sa nagmamatured sila, di nila namalayan parehong hen pala, parehong kak. Nangyayari po talaga ang ganyan, hindi talaga maiiwasan po ang ganyan. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.